mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa, hatid sa inyo ng Moment of Romance. Noong panahon ng kabataan ko, ay masasabi kong nahilig na ako sa pag-inom ng alak. Marahil ay epekto na rin iyon sa pagsama-sama ko sa aking mga kabarkada. Sa probinsya kasi namin ay wala namang masyadong gimikan, kundi tanging alak at pulutan lang ang aming pinaghaharapan. Kaya naman, kahit nasa 15 anyos pa lang ako noon, ay natuto na akong uminom ng alak. At syempre, bilang panganay na rin na anak ng aking mga magulang, ay talaga namang madalas akong napapagalitan. Nakesyo, ang bata-bata ko pa raw ay sakit na nila ako ng ulo. Kaya naman dahil doon, ay pinatigil na nila ako sa pag-aaral. Pagsasaka nga pala ang hanap buhay noon ng aking ama. Wala kaming sariling bukid, pero siya ang pinagkakatiwalaan ng mga mayayamang may-ari ng sakahan sa amin. Na siya ang pinamamahala sa mga lupa nila. At pagkaani ay binibigyan na lang ito ng porsyento. Kaya naman kahit papano ay masasabi kong mas nakakaangat-angat pa rin kami sa aming mga kapitbahay. Dahil kapag anihan ay maraming napoporsyento si Itay. Gayunpaman, sa kabila ng natatanggap naming biyaya, ay hindi naman naging maramot si Itay. Sa katunayan, ay kapag panahon ng anihan, ay marami rin siyang natutulungan. Ang katwiran kasi niya sa amin noon, ay mas mabuti na raw na siya ang magbigay, kaysa siya ang manghingi. Kaya naman kahit sino ang magpunta sa amin, ay talaga namang binibigyan niya ng bigas, o di kaya naman ay palay. Tatlo nga pala kaming magkakapatid. At puro rin kami lalaki. Ako ang panganay, pero ako rin ang pinakabugok sa kanila. Kaya naman simula nang mabarkada ako at matutong uminom, ay sa bukid ang naging bagsak ko. Sayang lang daw kasi ang ipinampapaaral nila sa akin. Dahil imbes na pumasok sa eskwelahan, ay nakikipag-inuman lang ako sa aking mga barkada. Kaya tuloy kahit sa ayaw o gusto ko, ay wala na akong choice noon, kundi tumulong na lang kay Itay sa pagsasaka. Ano ba yan, Itay? Ang init-init, pinag-aararo mo ko? Pagrereklamo ko noon sa aking ama. Ganyan talaga ang mangyayari sa'yo kapag hindi ka nagtino. Araw-araw mong mararanasan na nakabilad ka sa init ng araw, para lang may maipambili kang pagkain para sa pamilya mo. Anya naman sa akin ito. Pero Itay, hindi naman sa ayaw kong mag-aral. Mahina lang talaga ang ulo ko at hindi ko maintindihan yung mga itinuturo ng teacher namin. Pangangatwiran ko naman sa kanya. Alam mo anak, sa mundong ito walang ipinanganak na bobo. Nasa sayo na lang yon kung paano mo pauunlarin ang buhay mo. Maswerte ka nga na pag-aaral ka namin. Hindi katulad ko nun na kahit gusto ko mag-aral ay walang maipampaaral sa akin ng mga magulang ko dahil puro alak din ang inaatupag ni Itay. Sermon pa nito sa akin. Noong mga panahong iyon ay marami pang magagandang pangaral na sinabi sa akin si Itay. Pero hindi ko lang ito sinunod. Naisip ko kasi na nandyan naman sila palagi sa amin ni Inay. At alam ko na hindi nila kami kayang tiisin. Kaya naman pagkatapos kong tumulong sa sakahan, ay patuloy pa rin ako sa pag-inom ng alak. At dahil na rin sa pagsama-sama ko noon sa aking mga kabarkada, ay nahilig rin ako noon sa pagpunta sa club. Ang
masaklap pa nga doon ay nahilig din ako sa mga babae. Kaya naman sa tuwing nagkakapera ako, ay doon lang lahat na uuwi yon. Sa pag-inom ng alak, pagpunta sa club, at pagpapaligaya sa mga babaeng nagtatrabaho doon. Hindi ko nga rin alintana pa noon ang mga pangaral sa akin ni Itay. Basta ang mahalaga lang sa akin noon ay masaya ko sa piling ng mga babaeng nakakasiping ko. Ngunit sa patuloy ko namang ganon, ay hindi ko naman namalayan pa na nagkakaedad na pala ako. Hanggang sa mapag-iwanan na nga rin ako ng mga kapatid ko. Mabilis na lumipas ang araw. Linggo, buwan, hanggang sa maging taon. Sa patuloy ko noong pagpapaligaya sa aking bisyo, ay naging miserable tuloy ang buhay ko. Na bilang panganay ay ako ang naiwan at walang narating. Habang kasi ako ay naglulustay ng pera sa alak at mga babae, ay kabaligtaran naman ang ginagawa noon ng aking dalawang kapatid. Nagsipag-aral sila ng mabuti. Hanggang sa nakapagtapos sa kursong kanilang kinuha. Kaya naman nang makagraduate ay nagkaroon din sila ng magandang trabaho. Yun nga lang, dahil sa medyo walang masyadong oportunidad sa amin, ay mas pinili nilang maghanap sa malayo. Nang sa ganon ay magamit raw nila sa kanilang trabaho ang natapos. Halos lahat kasi ng mga kalalakihan sa aming lugar ay puro pagsasaka lang din ang trabaho. Katulad na nga lang naming magbabarkada. Kaya naman sa aming magkakapatid, ay ako ang tanging naiwan sa bahay, kasama nila Inay at Itay. Sa edad ko noong 35, ay halos hindi pa ako nagkakaroon ng seryosong relasyon. Marahil ay dahil na rin sa alam ng mga kababaihan sa amin na madalas kaming pumunta sa club. At isa pa ay hindi rin lingid sa kanila ang pagiging lasinggero ko. Kaya naman sa tuwing may babae akong popormalan, ay umpisa pa lang ng pag-akyat ko ng ligaw sa kanya, ay binabasted na ako nito. Kung sa bagay, sino nga ba namang babae ang papatol sa katulad ko, diba? Na walang ginawa kundi uminom at magpalipas lang ng oras sa club. Kaya naman, hindi ko rin masisisi ang mga babae sa amin. Lalo na yung mga nakakakilala talaga sa akin. Dahil kung katulad ko nga naman ang mapapangasawa nila, ay baka maging sakit lang din ako ng ulo nila. Katulad ng aking mga magulang. Hanggang sa isang araw ay kaarawan nun ni Itay at inaasahan na naming darating ang dalawa kong kapatid dahil nangako rin naman ang mga ito. Sa araw na yon ay hindi naman nila kami binigo. Bagkos ay pareho pa nga silang may mga kasamang nobya. Nang ipakilala nila sa amin ang mga ito, ay talaga namang nakaramdam ako noon ng pagkainggit sa kanila. Hindi lang kasi basta maganda at sexy ang mga nobya nila, kundi katulad din nila na may magandang narating. Kaya naman dahil doon ay bigla tuloy akong napaisip at tila nakaramdam na lang ng panghihinayang. Nasabi ko na nga lang din noon sa aking sarili na kung sana ay sinunod ko nun si Itay, ay baka 3 kaming magkakapatid na nasa maayos ngayon na kalagayan. At baka katulad din nila ako na may nobya na rin. O baka nga may sarili na ring pamilya. Simula ng pangyayaring yon ay bigla tuloy akong natauhan. Lalo na't sampalin ako ng katotohanan na ibang-iba na ang mundo ng aking mga kapatid kesa sa akin. Na kung putik at sa bilad ng araw ako nagtatrabaho, samantalang sila naman ay mga papel at ballpen ang hawak. Dagdagan pa yon ng aircon na pinapasukan nila. Kaya naman nang muli akong kausapin nun ni Itay,
ay nangako na ako dito na magbabago. At sa awa naman ng Diyos ay unti-unti ko yung nagawa. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi ko naman akalain na may masamang mangyayari kay Itay, dahilan ng biglaang pagkakamatay nito. Wala naman kasi itong iniindang sakit, dahil kapag kasama namin siya, ay mababakas mo talaga ang kasiglahan at kalakasan niya. Kaya naman sobra talaga kaming nagulat nang sabihin ng doktor na may malubha na raw itong sakit na hindi na namin naagapan pa. At dahil naman sa pangyayaring iyon, ay mas lalo na akong tumino para sa aking inay. Ako na lang kasi ang naging kasama nito sa bahay, dahil nasa malayo nga ang aking mga kapatid. At dahil naman sa naging pagbabago kong yon, ay nagkaroon din ako ng nobya. At itago na lang natin siya sa pangalang Lucila. Si Lucila ay nakilala ko sa palengke na malapit din sa lugar namin. Isa siyang tindera doon. Pero sa kapila ng kahirapan nila sa buhay, ay may mataas rin itong pangarap na katulad ng iba. Matagal ko na itong kursunada, pero hindi ito naniniwala sa akin. Bagkos ay binasted lang niya. Kahit naman daw kasi nagtatrabaho lang siya sa palengke, ay mas gugustuhin pa rin daw niyang may pangarap ang lalaking makakatuluyan niya. Kaya naman nang magbago ako ay sinuyo ko muli ito. At nang mapatunayan ko sa kanyang ibang Albert na ako sa unang nakilala niya, ay binigyan na rin ako nito ng pag-asa. Hinayaan niya akong ligawan ko siya. At sa pagtitiyaga ko rito, ay nasungkit ko rin naman ang matamis niyang oo. Sa katunayan, nang sabihin nga niyang sinasagot na niya ako, ay para ba akong nanalo nun sa loto dahil sa kasiyahang naramdaman ko. Kaya naman simula nun, ay mas pinag-igihan ko pa ang pagtatrabaho. Hindi na rin ako noon sumama pa sa aking mga kabarkada, kundi bahay at trabaho na lang ang naging routine ko. Natuto rin ako noon na mag-ipon para sa magiging future namin ni Lucila. Dahil simula nang maging nobya ko siya, ay talaga namang naging seryoso na ako rito. At nakita kong siya na ang gusto kong makasama sa pagtanda ko. Sa edad ko kasing yon ay gusto ko na ring lumagay sa tahimik at magkaroon ng sariling pamilya. At sa bagay na yon ay hindi naman tumutol si inay. Pagkos ay masaya pa nga ito para sa akin. Kaya naman ang sabihin ko sa kanyang plano ko nang pakasalan nun si Lucila, ay hindi na rin ako nito pinigilan pa. Mabuti na nga din ay pumayag nun si Lucila na magpakasal sa akin. Nung sumapit naman ang araw ng kasal naming dalawa, ay buong akala ko talaga na iyon na rin ang simula ng magandang buhay na pinapangarap ko. Dahil sa pagkakataong iyon ay makakapiling ko na ang babaeng magiging ina ng mga anak ko. Nang maikasal kami ni Lucila ay napagdesisyonan naming dalawa na sa bahay na lang tumira dahil nag-iisa lang si inay doon. Wala namang naging problema rito, sapagkat nakikita kong tila magkasundo rin naman sila. Yun nga lang, kahit naman kasal na kami ay hindi pa rin siya tumigil sa pagtatrabaho sa palengke. Dahil ang katwiran niya ay may obligasyon pa raw siya sa kanyang pamilya. Sa bagay na yon ay hindi ko naman siya tinutulan. Dahil alam kong katulad namin ay mahirap lang din ang pamumuhay nila. Pero sa paglipas ng panahon, ay hindi ko naman alam na sa kabila ng sakripisyo at pagmamahal na inalay ko sa kanya, ay magagawa pa rin ako nitong iwanan. At ang masakit pa doon ay nalaman ko na ipinagpalit niya ako sa matandang mapera. Simula naman noon ay gumuho lahat ng pangarap ko.
Bumalik ako noon sa aking bisyo at minabuting magpalipas muli sa club. Lahat ng inipon ko ay ginastos ko lang sa alak at sa pakikipaglaro ng apoy sa mga iba't ibang babae. Halos araw-araw ay lasing ako at sa puntong yon ay hindi talaga ako napigilan ni inay. Ngunit dahil sa kalasingan ko namang iyon, ay hindi ko talaga lubos na inakala na mismong ina ko na ang makakalaro ko ng apoy. Noong mga oras kasing yun ay talaga namang sobra ang kalasingan ko at hindi ko na rin napigilan na tila may masamang espiritu ang pumasok sa kukote ko. Buong akala ko nga rin noon ay nasa club pa ako at may kasamang babae doon. Kaya naman nagpatuloy lang ako sa pagsisid at paghalik dito na hindi ko alam ay si inay na pala. Pero ang ipinagtataka ko lang noon ay kung bakit hinayaan niya lang akong gawin yun sa kanya. Kahit alam naman niyang mali na ang ginagawa ko. Halos maghilabot talaga ang buo kong katawan nang paggising ko ay nakita kong katabi si inay. Tulog na tulog pa ito na halatang napagod sa ginawa namin. Noong mga sandaling yon ay labis talaga akong hindi makapaniwala na nagawa ko yon sa aking ina. Na sa kabila ng pag-aaruga niya sa akin ay ito pa ang naiganti ko sa kanya. Hindi ko tuloy alam noon kung ano ba ang aking nararamdaman dahil sa pagkakasalang nagawa ko rito. Kaya naman nang makapag-usap kaming dalawa ay humingi ako ng tawad sa kanya. Imbes namang kamuhian at magalit, ay buong puso pa rin niya akong tinanggap at pinatawad. Higit sa lahat ay pinayuhan rin na sana raw ay maging aral na sa akin ang nangyari sa aming dalawa. Na sana raw ay huwag kong sayangin ang buhay ko dahil lang sa isang babae. Kaya naman simula noon ay hindi na talaga ako uminom pa. Ayaw ko kasing dumating pa ako sa puntong magising na lang na humihimas na ng rehas dahil sa nagiging epekto na ng alak sa isip ko. Mabuti na nga lang ay nandyan si inay na kahit anong pagsubok ang pagdaanan ko ay palagi lang siyang nasa tabi ko. At kahit ano pang hindi maganda ang nagawa ko sa kanya, ay mas pinili pa rin niyang manatili sa akin. Nang sa ganon ay masigurado raw niya na tama na ang daang aking tatahakin. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Muli, ako si Albert at ito ang kwento ng buhay ko.